So, ito po yung dahilan kung bakit natin nararanasan yung pagpapala. No? Ang napakasarap ma-remind sa ginawa ng Diyos para sa atin na hindi tayo nakatuon sa kaya nating gawin para sa Kanya. Nakatuon tayo sa ginawa niya para sa atin. No? Ito kasi yung gusto ng Diyos para sa atin is yung makita natin yung ginawa niya at hindi yung mga bagay na kaya mong gawin para sa Kanya. Kasi possible kapag nakatuon yung pananaw mo sa kaya mong gawin, no, yung ginawa ni Lord para sa iyo, minsan nasa background lang. Pero kapag nakafocus ka sa ginawa ng Diyos para sa iyo, no, siya lang yung natataas sa buhay mo. Amen po ba 'yon? Pwede po pa tayong mag-pray at tayo yumukot manalangin. Lord, thank you for this day, God. Maraming salamat sa araw na to na pinagkaloob mo para sa amin. I pray, Lord, yung word na may yater ngayon is mag-minister sa amin deeply. And I pray yung mga nanonood online, Lord, manaranasan nila yung pagpapala mo. Ikaw yung tunay na dahilan kung bakit kami nakakatayo araw-araw. Ikaw yung tunay na dahilan kung bakit kami, Lord, yan nakakapag-celebrate ng buhay dahil lamang sa binigay mo para sa amin. Salamat, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Kung bakit po natin pinanood yun, no? Marami po kasing mga believers ngayon, yung parang yung naka-front na lang every Sunday, yung kayang gawin ng tao, no, para kay Lord. Minsan nakakalimutan na natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Amen po ba? No? Kaya yung pag-uusapan po natin ngayon is yung unworthy yet love. Sino yung naniniwala dito na hindi siya karapat-dapat pero minahal siya ng Diyos? Amen. Alam niyo tayong lahat, hindi tayo karapat-dapat pero minahal niya tayo. No? More than 2,000 years ago, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Yung buhay niya na nararanasan natin ngayon, yun yung pinaka-greatest gift natin. Yung pinaka-greatest blessing. Yung iba kasi, yung akala nila, yung pinaka-greatest blessing nilang mararanasan kay Lord, yung maayos yung pamilya nila, meron silang magarang sasakyan, magandang bahay. Pero alam mo, yung pinaka-greatest blessing mo, ito yung buhay na pinagkaloob ng Diyos para sa atin. That more than 2,000 years ago, binigay niya yung buhay niya para sa atin nang walang kondisyon. Hindi siya nakabase sa kaya nating gawin para sa Kanya, nakabase siya sa ginawa niya para sa atin. Kaya nga sabi niya sa Romans chapter 5, verse 5, sabi niya dito, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Pansinin niyo po, no? Ito yung pag-asa natin dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi ito nakadepende sa kaya mong gawin kay Lord. Nakadepende siya sa ginawa niya at the cross. Sabi niya sa verse 6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, yung ibig niyang sabihin dito, nung tayo'y wala pang kakayahan may gawin para kay Lord. Yan yung ibig niyang sabihin. Kasi yung pinupunto niya dito, sino na ba yung nung namatay si Jesus Christ, nabuhay na siya? Meron ba dito yung nung namatay si Lord, nandun siya, yung present siya? Wala pa, no? Even siguro yung lolo ng lolo mo, wala pa that moment. Kaya nga, yung punto niya dito, ibig sabihin kung wala ka pa that moment, ibig sabihin, wala kang pwedeng gawin para kay Lord para mamatay siya para sa'yo. Tama. Sino naniniwala doon? Wala kang pwedeng gawin na kahit mabubuting bagay para kay Lord para mamamatay siya para sa'yo. Kasi that moment, wala ka pa Pero sabi ng Bible, no, nung tayo'y mahihina pa, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga mabubuti. Binigay niya yung buhay niya para sa atin nung tayo'y mahihina pa, nung wala pa tayong kayang gawin para sa Diyos. No? Yung pinupunto ko lamang dito, no, bakit yung hinihingi mong bagay kay Lord parang napakahirap kunin? No? Kasi alam nyo, minsan iniisip natin na sanay kasi tayo na kailangan mong merong gawin para kay Lord para meron siyang gawin para sa iyo in return. Alam mo, yan yung na-register sa mga maraming tao na kung saan kailangan mo munang maging mabuti kay Lord para maging siya mabuti sa'yo. Kailangan mo munang maging mabait kay Lord para maging siya mabait sa'yo. Akala natin ganun yung prinsipyo ng Bible. Pero baloy ba? Ala ka pa mang gewatin ng geway Lord para kay ako. Wala ka pa man nung pero may ginawa na ang Diyos para sa'yo. Taya mo balo talaga. Hindi lang natin napapansin, pero ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Sabi ng verse 7, sabi niya dito,
Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Alam mo na, nung iniisip ko tong Bible verse na to, minsan hindi ko naiintindihan yan. Napakaraming taon hindi ko naiintindihan yung verse 7. Pero yung ibig niyang sabihin, napakahirap mangyari na kahit mabuti ka, merong mang-alay ng buhay sa'yo. Napakahirap. Yung nga lang kapag na-hospital ka, maghanap ka ng blood donor, ang hirap na eh. No? Mag-post ka sa Facebook, ang hirap. Nang kumuha ng dugo, yung magdo-donate sa'yo. Yung pa kayang ialay mo yung buhay mo. Minsan kahit mabait ng tao, walang magdo-donate sa'yo. No? Halimbawa, nasisiraan yung kidney mo. Halimbawa, yung katabi mo, ibibigay niya yung isa niyang kidney. Napakahirap nun. Yung pa kayang buhay na ipapalit sa'yo. Pero alam mo, yung sabi ng verse 8, sabi niya, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kahit hindi ka mabuti sa harapan ng Diyos, namatay si Kristo para sa'yo. Yung pinaka-greatest blessing mo, no, yung pinaka-identity mo, yun yung buhay ni Jesus Christ na napunta sa'yo. Ito yung nararanasan natin ngayon kung bakit nararanasan mo yung pagpapala dahil lamang sa Kanya. Kung bakit magaling ka ngayon, may malakas ka ngayon dahil lamang sa Kanya. Siya yung nagbigay ng kalakasan sa atin. Alam niyo po ba, madali kasing i-project or makita kung sino yung nagtatrabaho sa pamilya. No? Kung sino yung nagpe-present ng pera. Kung sino yung nagbibigay ng pera sa pamilya. Napakadaling makita nun. Kung sino yung nagtatrabaho, kung sino yung nagbibigay ng oras, napakadaling makita. Pero yung nagbibigay ng kalakasan, minsan napakahirap tingnan kung sino. Kasi madaling i-project kung sino yung nagtrabaho ka maghapon, magdamag eh. Pero yung nagbigay ng kalakasan sa'yo, minsan na napakahirap makita. Pero alam mo, ina-allow ni Lord na minsan dumaan ka sa senaryo na minsan maaalisan ka ng trabaho. No? Wala ka, kahit magtrabaho ka, yung sweldo mo kulang. Minsan ina-allow ni Lord yan para hindi ka magdepende sa trabaho mo. Hindi ka magdepende sa kaya mong kunin sa sweldo mo. Magdepende ka sa ginawa at tinapos na gawa ng Diyos para sa atin. Yun yung gusto ng Diyos para sa atin eh. Marami kasing mga tao ngayon nakapokus na sila sa kaya nilang gawin. No? Kung hindi ka magtatrabaho, wala rin naman mangyayari sa buhay mo eh. Kaya minsan yung sinasabi ng diablo sa atin, yung nung may gobra ka kanyan, Sunday. Nung may masada ka kanyan, yung kayari mo may masada, tingkang penakitan. No? Pero alam mo, minsan, yung ina-allow ni Lord na talagang pumunta tayo para makita natin, diyang may binye ing biye mo, kahit binigay mo yung pagod mo, minsan, kulang pa yung kinikita mo. No? Tama? Sino yung naka-experience nun? Na kahit anong gawin mo, minsan kulang pa, hindi sumasapat. Pero sabi nung Bible dito sa verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Verse 9, sabi niya dito, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, wala nang puot ang Diyos sa'yo? Alam mo, maraming mga tao ngayon kung bakit nahihirapan silang lumapit kay Lord ngayon. Akala kasi nila, galit ang Diyos sa kanila. Akala ng mga maraming tao, kapag may ginawa kang kasalanan, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. Pero sabi ng Bible dito, nung tayo makasalanan pa, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Para makita mo na hindi nakadepende yung pagmamahal ng Diyos sa kaya mong gawin or sa mga kasalanan mo or sa mga kapalpakan mo. Binigay niya yung buhay mo kahit nung mahina ka pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. At lalong tiyak na tayo'y maliligtas sa puot ng Diyos. No? Ito'y naligtas tayo, hindi natin gagagawan. Ito'y kagagawan ng Diyos para sa atin. Niligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga sabi nung 1 Corinthians, sabi niya dito, sa verse 28, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Alam mo, Lord ay mamiling masanting lalaki.
Bara gamitan eh. Ne? Unang yan tinalakad kami Kenny, bala mo yung verse ni mali eh. Ne? Bala mo mamiliya talaga yung Lord eh. Ne? O bala mo rin nga liway, convince. Ne? Alam mo si Lord no, akala ka natin no, kaya kung bakit mahirap yung mag-share minsan sa pulpit, kasi akala natin kapag tumayo ka dito, yung ibo-broadcast mo, yung performance mo, kung naging successful ka ba, ano na ba yung napundar mo. Akala natin ganyan eh kapag mag-share ka eh, kung ano yung ginawa, kung ano yung na-accomplish mo eh. Pero alam mo, yung sa pulpit dito, no, hindi naman usapin dito kung ano yung performance mo. Yung pinag-uusapan dito, yung performance ni Jesus Christ. Amen. Maraming mga ano kasi ngayon, yung mga sa, ano, ito yung mga bago, nung bago-bago pa tayong, ano, nung, sa ibang churches, kapag nagte-testimony sila, no? Ganito yung klaseng testimony nila. Alam niyo po, nung nakilala ko ng Diyos, hindi na ako umiinom, binibigay ko na yung tithes ko, ganito na yung ginagawa ko. Kayo pa ba? Umiinom pa ba kayo? Ganon. Napakagandang testimony, pero minsan nakafocus siya sa kaya mong gawin. No, naaalis yung ginawa ni Jesus Christ eh. Tama siya sa pandinig, pero parang yung ginawa ni Jesus Christ, tsipwera. Nasisentro yung gawa ng tao, yung ginawa ni Jesus Christ, bumababa. Yung isa naman, yung klaseng testimony, no? Yung isa, yung ibang ganito naman mag-testimony. Alam niyo po, bago ako pumunta dito, ang daming ginawa ng kalaban para sa akin. Pero alam niyo yung ginawa ng Diablo, ganito ginawa niya. Pagkatapos ng testimony niya, wala kang nalaman kung hindi yung ginawa ng kalaban. Yung narinig mo yung ginawa ng kalaban, yung ginawa ni Lord, wala man. Iniisip kasi natin, alam niyo po ba, no, kapag nagsishare tayo, akala natin ito yung usapin ng ating performance. Ito yung usapin ng ating pagkatao, kung ano yung naka-amplis mo, kung nag-aral ka ba or hindi. Pero alam mo, sa Bible, hindi ito about sa performance mo. Kasi sabi niya, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kasi alam nyo, dito sa mundo, kapag atinan ko, kapag meron ka, may kaya ka sa buhay, tinitingalaan ka eh. Di ba, nung maala-alala nyo, nung bata-bata pa kayo, medyo mahirap-hirap pa kayo, yung trato ng mga kapitbahay nyo, iba eh. No? Kung itrato ka, parang hindi ka tao eh. Pero ngayon may kaluwag-luwag na ko. Itong umakapagpasipsiplen nung kailen Minsan kasi alam mo yung tao, nakadepende siya sa accomplishment ng tao. Di ba po may isa sa mga kapang-anak nyo umuwi ng abroad. Ika mo, tambing mem puntalan kumusta na ka mo? Pero yung isipan mo, itang ibiyan ng corn beef Tingaliwa, ela po magpakatuto Sabi napin Pastor Jerry, o titang corn beef yung paninayan mo ka ba manuala dyan buong bakag, yun ang ibing Lord kaya ka. Ay tayo, soga may kimbalayo. Minsan kasi inaalis ka ni Lord sa senaryo, magdepende ka ken tao minsan alam mo, lalapit ka sa kamag-anak mong merong pera, hindi ka niya pahihiramin. Kasi alam mo, inaalis ka ni Lord sa senaryo, magdepende ka ken tao minsan naman ating alang-alaya talaga, iyang gamitan ng Lord. Bakit para makita mo na yung pagpapala ni Lord hindi siya nakadepende sa kaya mong gawin, nakadepende siya sa pagmamahal niya para sa iyo. Lord, agyo na kang i-bless in many ways. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Kaya nga sabi niya dito sa next verse, sabi niya, kaya't walang sino mang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Si Kristo pala yung naging karunungan natin Kung bakit ka matalino ngayon, kung bakit akala mo madiskarte ka, binigyan ka lang ng talino ng Diyos. Sa Kanya nagmula yung mga bagay. Kaya nga ito yung naaalala ko si Pedro nung nangingisda siya. Alam mo si Pedro dito, yung background niya, siya pala yung pinakamagaling na mangingisda dun sa sa lugar. Amoy pa lang ng dagat, alam niya kung merong isda or wala. Pero alam mo dito, nang isda sila maghapon magdamag, pero wala siyang nahuli. Kahit magaling siya. Pero nung dumating si Jesus Christ, sabi ni Jesus, "Semin lambat mo na." Igsedemen, biro mo at ang haling tapat nakakuha siya ng isda na imposible sa mata ng tao. Biro mo nakakuha siya, imposible. Alam mo, pinapakita ng Diyos sa'yo, kapag gusto kanyang pagpalain, walang kinalaman yung performance mo kung magaling ka o hindi. Hala, kung pakialam kayo nung may garal ka orally.
Potang buri na kang pagpalan, Lord. Bagyo na kang pagpalan, Lord. Akala kasi natin naghahanap ng requirements ng Diyos para pagpalain ka. Alam mo, wala kang makikita. Lagi mong kino-compare yung sarili mo. Halimbawa, pinagpala siya, nag-abroad siya. Yung iisipin mo, mag-abroad ka na rin. Nakadepende sa kakasakayang gawin ng tao eh. May grills siya, mag-grills na ka naman. Ne? Nino na mag-grills kayo ni? Amen. Yung mag-content creator na lang. Alam mo, nakadepende tayo sa kaya nating gawin, pero hindi natin nakikita minsan yung kayang gawin ng Diyos sa atin. O tayo may papabayo, may pagtiwala nitang ikit mo kayong Facebook, tayo may papagtiwala ng Diyos mo. Amen. Minsan kasi inaalis ni Lord yung sitwasyon na kapag pinagpala ka, yung maiisip mo dahil sa kagalingan mo. Inaalis ka ni Lord sa sitwasyon na yun para makita mo na meron kang isang Savior na handang lumugar sa posisyon mo. Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito sa next verse, sa pamamagitan din niya, tayo'y itunuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Pansinin mo, ito kapag pinreach mo sa ibang churches to, magagalit yung mga iba eh. Biro mo bakit? Tayo'y naging matuwid, ginawang banal, iniligtas. Pero wala kang makikita dyan na performance ng tao. Na naging siyang matuwid. Di ba yung kapag kailangan mo maging matuwid sa harapan ng Diyos, dapat gawa kang matulid. Pero alam mo dito, naging tayong matuwid, ginawang banal, iniligtas ng Diyos. Walang performance ng tao. Ano yung dahilan kung bakit tayo naging matuwid? Ito ay kontrary sa paniniwala ng marami. Ito yung dahilan, sabi niya, isang bagay lang, sa pamamagitan niya. Sino? Si Jesus Christ. Ito yung hindi matanggap ng ilan eh. Naging tayong matuwid dahil sa ginawa ng Panginoon para sa atin. At hindi dahil sa ginawa natin. Kaya paano mo maaalis yung standing mo kung hindi mo naman ito ginawa? No. Paano maaalis yung kabanalan mo kung hindi naman ito galing sa performance mo? Yung iba, sino yung nakakakilala kay San Pedro Calungsod? Sino? Wala. Wala tayong pag-uusapan. Alam mo, si San Pedro Calungsod, idineklara siyang santo sa Pilipinas nung namatay siya. Naging siyang santo, meron na siyang rebulto sa mga Catholic churches. Dahil daw, nung nabubuhay pa siya, binigay niya yung buhay niya para sa Diyos. Iniwan niya yung pamilya niya para sa Diyos. Kaya siya ginawang santo. Pero alam mo, ginawa siyang santo based sa kanyang performance. Pero alam mo, yung totoong dahilan kung bakit tayo santo at ginawang banal ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa, dahil sa gawa ni Kristo. Kaya ngayon makakalapit ka ng sabi ng Bible with freedom and confidence, hindi dahil magaling ka. Hindi dahil mabulaklak yung panalangin mo, hindi. Sinasagot ng Diyos yung prayer mo, hindi dahil sa performance mo. Sinasagot ng Diyos yung dalangin mo dahil mahal ka niya. Makadepende ko. Sabihan mo kayong kasiping mo, kaluguran na kang Lord, babatak ang gapurak. Ito'y napansin ko lang, no? Ito'y napansin ko lang naman. Meron kasing sa amin, yung merong pusa sa amin. Na medyo naiinis na ako. Lord, yung pusa ngayon, mabuktot siya, mabuktot. Di ba minsan, kahit pet lover ka, minsan naiinis ka rin no? Yung anak niya, minsan nakit may kitang malan mong malinis Yung alam mo, pero yung nakita ko dun sa pusa, walang ina na pababayaan niya yung kanyang anak. Wala. Ilang beses siyang nanganak, inaarugan niya yung kanyang mga anak. Wala ko pang ikit na pengaring, kaluguran yung kayang anak, diyang pusayo. Yun Lord, sino kaya nagbigay ng instinct dito sa pusa kapag kapanganak niya, alagaan rin kayang anak? Minsan mga paisip ko putang mga anak yung pengari, instant, kaluguran yung anak mo. Normal kayong metong nga tao putang isinilang ng anak na kaluguran normal. Yung normal kayong metong nga tao putang isinilang ng anak na kaluguran Diyang nanuya pa yan. Kahit ano pa yan, kahit aso pa yan, kahit pusa pa yan, di nyo napapansin? Hindi nyo natatanong sino yung nagbigay ng instinct sa kanila? Lord, di naman pwedeng
miras lagi ni na alang tinuro karelo. Ang Diyos yung nagbigay ng pagmamahal sa kanila. Yung iniisip ko lang, no, nung ining pusang ay ni, nung ing asong ay ni, no, papaboren ring anak na, ika pa, ining anak na kanong Gino. Ano bang iniisip mo na si Lord pababayaan ka niya? Yung mga, anong yun, kahit wala silang gawin, pinagpapala sila. Binabantayan sila ng kanilang ina. Ika pa kaya? Akala natin, kailangan mo munang mag-work kay Lord para pagpalain ka. Siya yung tatay mo. Hindi mo siya boss. Tatay mo siya. Wala yata makaramdam ngayon eh. Wala yatang convince. Yung pinupunto ko lamang dito, no? Sana naman makita mo na mahal ka ng Diyos. Yung pinaka-problema kasing mararanasan mo dito sa mundo, hindi naman wala kang pera eh. Alam mo yung pinaka-problem ng tao ngayon? Hindi naman pera. Yung pinaka-problema ng tao ngayon, nakakalimutan nila yung standing nila kay Lord, kung gaano sila ka-special at ka-importante kay Lord. Tingnan mo kapag nakakalimutan mong special ka kay Lord, mag-start itang mapali ka buntok. Alam mo, yung peace or kapayapaan, hindi naman pinagpipray yan. Hindi pinagpipray yung kapayapaan. Alam mo kung bakit? Kasi yung kapayapaan bunga. Temo try na magtiwala kan Lord, yung kapayapaan susunod yun. Ala ko pang ngikit na magtiwala kan Lord, dala yung kapayapaan. Kasi alam mo, yung kapayapaan, hindi siya pinagpipray. Nararanasan siya, bunga siya. Kapag mag-start ka magtiwala king Diyos, mag-start itang kapayapan kaya ko. Diyan masisilab yung balay mo, payapa ako. Amen. Ito yung kasi yung sinasabi at hindi matanggap ng ilan. Na si Lord, kaya kang pagpalain kahit masama ka. Kahit batugan ka, hindi ko naman sinasabing maging kang batugan. Yung sinasabi ko lang dito, yung pagpapala mo, hindi siya nakadepende sa kaya mong gawin para sa Kanya. Alam mo, maraming mga tao ngayon, iniinsulto nila yung ginawa ng Diyos. Akala nila kapag nagsalibat-bat sila, binuwat nila yung cross ng poste, ng ganyan, pagpapalain sila. Pero hindi. Yung pagpapala mo, hindi siya nakadepende sa kaya mong gawin. Diyang mga gana ka, mga gandaya, ang pamaluan mo na yung pamaluan ng sarili mo, wala pa mo rin. Hanggang ngayon mo tanggapan na yung kasalanan mo may patawaran. No? Amen po ba? Kaya nga sabi ni John, ito yung napaka no. Sabi niya sa 1 chapter 3 verse 27, walang sino man natatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Ulitin ko po. Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob ng Diyos. Pwede ko bang sabihan ngayon ni Kenny? Pwede ko bang sabihin dito sa'yo na lahat ng nararanasan mo ngayon galing lamang sa Kanya? Kasi imposibleng maranasan mo yan kung hindi lamang galing sa Kanya. Nakadelang Lord yan para kang alam mo. Hindi namatay si Lord sa cross para matatili kang talunan. Hindi namatay si Lord sa cross para maranasan mo ulit yung paghihirap na dinanas niya. Kaya nga sabi niya dito, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa Kanya ng Diyos. Siya yung talaga yung tunay nating source. Siya yung tunay nating source kung bakit nakakaranas ka ng magandang trato sa sa trabaho. Si Lord yan, sinurround ka niyan magandang kaibigan. Pinagpipray mo na ibibigyan ka ni Lord ng magandang trabaho. Di ba binigyan ka niya? Tama. Pero alam mo, madali kasing makita na ka ngayon yung magaling ka, nag-excel ka sa trabaho. Pero sana naman makita mo kung sino yung nagbigay sa'yo in the first place. Nagbigay ng katalinuhan sa'yo. Nagbigay ng kalakasan sa'yo. Si Lord lamang. Amen po ba? Maraming mga tao ngayon, kung mapapansin mo, punta kayo sa ospital. Pansinin nyo, even today, sa puntong ito, maraming mga tao ngayon, gusto nilang ipagpalit yung mga nasa kanila para lang makuha yung kagalingan na inaasam nila. Pero tayo ngayon, hindi natin na-appreciate na kaupo ka ngayon. Umaakyat ka ng hagdan. Yung iba nga, hindi makaakyat ng hagdan. Ikaw, nakakaakyat ka dito eh. Yung iba, nasa online lang eh. No? Mapalad ka. Hindi lang natin nakikita na pinagpala tayo kasi akala natin tayo yung gumagawa lagi. Kaya nga alam niyo yung pag-uusapan natin ngayon, merong isang kwento sa Bible. Ito yung
Yung nakita ko dito, kahit anong ma-accomplish ng tao, minsan talaga darating ka sa puntong alalamang kinalaman, hindi mo magagamit yung diploma mo kapag may nangyari sa buhay mo. Kapag na-hospital ka, hindi mo magagamit, merong yung pera mo minsan, hindi mo magagamit para tustusan yung pangangailangan ng katawan mo. Hindi sapat. Alam niyo sino yung nakakakilala dito kay Jairus? No? Sino yung nakakakilala kay Jairus? Magtaas po ng kamay. Wala po. Wala tayong pag-uusapan. Alam niyo po si Jairus, no? Isa siyang synagogue ruler, no, sa panahon nila Jesus Christ. Alam niyo si Jairus, siya yung pinaka-leader ng mga nasa synagogue. Leader siya kahit anong kunin niya magaling na doktor, makukuha niya. Pero alam niyo, dumating siya sa punto na yung kaisa-isa niyang anak 50-50 siya. Na mamamatay na siya. Kaya nga alam niyo yung ginawa nila, yung mga, alam niyo yung background ng mga synagogue rulers, para alam niyo, sila yung mga taong nagtataboy kay Jesus Christ kapag nagpapagaling siya. No, ayaw nilang kapag pumupunta si Jesus sa synagogue, no, pinapaalis nila si Jesus Christ. Wala, yung mga rulers na to, walang believe kay Jesus Christ. No? Walang believe sa kanya. Pero alam nyo, sino yung naniniwala dito kapag naapektuhan yung family mo, kahit hindi mo pinaniniwalaan, maniniwala ka na? Wala yata maniwala. Yung taga sa amin nga, Diyos ko, nung nung agawa retang doktor, itang albularyo na yung lepitan eh. Penapalan da ng bulok ng okre, diyang taliwas keng kaisipan, napanulan mo na eh. Patawas na eh, puta may kasabal eh. Di ba man ganyan tayo, yung patawas mo na eh, puta may kasabal ya mo, handa. Biro mong, kayandeng kandila eh, lawendeng makanta, may kasabal ya, painom mo yung danumana. Ne? Alam mo, minsan darating tayo sa punto, minsan inaalis tayo sa senaryong magdepende tayo sa tao. Ito yung naranasan ni Jairus. Basahin po natin. Nung nagpalayas ng demonyo si Jesus Christ at pumunta siya sa Galilee, no? Merong pumunta doon ang pangalan niya Jairus. Then one of the synagogue rulers named Jairus came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him. Sabi niya, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." Alam niyo, sobrang specific ng Bible. Yung sabi niya dito, my little daughter, actually sa ibang translation, my only daughter. Isa lang yung anak niya. No? Mamamatay na, 50-50 na siya. Anong gagawin mo? No? Nagpatira pa siya kay Lord. Alam mo, pinaka-leader yan. Kung ikaw yung leader sa halimbawa, presidente ka ng Pilipinas, luluhod ka ba? Yung parang endangered na tao yan. No? Yung alam mo yung standing mo, tapos magmamakawa ka sa tao. Yung ginawa ni Jairus dito, napaka-imposibleng mangyari, minsan. Pero alam mo yung ginawa ni Jairus dito, lumuhod siya. Sabi niya, "Lord, please come and put your hands on her." Yung gusto niya, hawakan ni Lord yung kanyang anak para gumaling. Alam mo yung napapansin ko dito, yung inisip ko dito, si Jairus dito, nung lumuhod siya kay Lord, nakayuko siya. Nakayuko. Kasi baka mamukhaan siya ni Lord eh. Tama? Kung nung ako yung Lord eh. Aliway Jairus na eh. Ikay manabi ka na ako napon ha. Nanalo kang heni-keni. Nanalo ka mo kang heni-keni. Nanong panyabiyang, penabi mo pa napon. Nung ako yung Lord, makanyaninggawan ko eh. Pero alam mo, si Lord, kahit anong paraan ng paglapit mo sa Kanya, hindi Kanya itataboy. Lord din naman lalawi mo motibo para pagalingan ako. Tandanan mo anak na ko. Diyang nanupang paralan ng pamaglapit mo kayo, kaluguran ako. Si Lord hindi siya tumitingin ng performance ng tao. Si Lord, sana makita mo yung dahilan kung bakit ka gumagaling ngayon, pinagpala ng Diyos dahil mahal ka niya. Kasi alam mo dito, si Jairus dito, kahit anong doktor na kunin niya, makukuha niya, mayaman siya. Yung pinaka-the best na doktor sa medisina, kaya niyang kunin. Kahit ilang doktor, pwede niyang kunin. Pero dumating siya sa punto, kahit yung magagaling na doktor, walang napala sa kanyang anak. Alam mo, darating ka sa punto na even yung mga doktor na tingin mong makakapagpagaling sa'yo, lala rin nagawa. Datang ka kayong puntong in Diyos mo talaga yung kailangan mo. Kasi ito yung nangyari kay Jairus eh. Sabi niya, "My little daughter is dying.
Alam mo, hindi lang ito simpleng lagnat. 50-50 ang anak mo. Na ano kayang gawin mo na kung ikaw yung nasa katatayuan ni Jairus, anong gagawin mo? No? Iniisip ko nga yan eh. What if metong karinganak tamo, mamatay na eh. Na anong gawin mo? O Diyos ko, diyang ibiyemit ang buong balayo, la yung mga karapat eh. Tama po ba? Sana dumating ka sa puntong yung makita mo, yung ama mong nasa langit na nagmamahal sa'yo. Kaya sabi niya dito, no? Next verse. So Jesus went with him. Kaso yung problema, a large crowd followed and pressed around him. Kasi nagpapagaling si Jesus Christ eh. Na-imagine that scenario. Napakaraming tao, gusto, lalapit langan kang Lord din eh. Yung problema mo, kaya na lang number. Ne? So Jesus went with him. Kanino siya sumama? Kay Jairus. Imagine that scenario. Si Jairus, nagmamadali. Siyempre 50-50. Ano kayang gagawin mo kung 50-50 na yung anak mo? Ito yung kailangan mong kagalingan at yun kaso siksikan may padalo. Siguro, walang ambulansya dito eh. Okay sana kung merong ambulansya. Yung naisip ko nung nasa baryo kami, nung nasa baryo namin, may natuka ng ahas, no? Diyos ko, alam mo yung natuka ng ahas, hindi siya mamamatay sa venom. Mamamatay siya sa bilis ng tricycle. Peslabo na yun. Siyempre, emergency eh. Emergency. Imagine that scenario. Nasa emergency ka, siksikan. And so Jesus went with, siguro, sumusunod si Jesus eh. Yung ginagawa ni Jairus, sandali. Yung anak ko, emergency. Siguro yung sabihan lang, wiw. Rengaliwa naman, sobra lang seryoso. So Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around. Siksikan eh. Siguro yung ginagawa ni Jairus dito, hinahawi niya yung mga tao para makadaan ng mabilis. Kaso ito yung naging problema. Sa gitna ng emergency, sa gitna ng urgency, ating biglang siningit kang pilo. Wala yung mga number. And a woman was there, dun sa crowd, who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Alam mo, okay pa sana, no? Kasi she had suffered a great deal under the care of doctors eh. Yung isip niyang makakapagpagaling sa kanya eh. Okay pa sana dito, she had suffered a great deal under of many albularyos eh. Okay, matatanggap ko pa yun eh. Yung penapalan din bulong mo, krape ngay, may lalayo. Okay mo ite. Pero yung yung nag-suffer siya dahil sa kamay ng mga doktor, ibang usapan yun eh. Ibig sabihin, kahit bihasa sa medisina, walang kayang magpagaling sa kanya. Imagine that scenario, 12 years. Siguro nakayuko siya. Tingnan mo na, yan yung pinili kong makatunganga niya siguro. Naghihintay na lang siya siguro mamatay. Kasi alam nyo, para makita nyo yung background dito kung bakit ganyan. Kapag may sakit ka that moment sa Old Testament, tinuturing kang tinuturing kang marumi that moment. No? Kapag marumi ka that moment, no, kailangan mong isigaw na kapag may papalapit sa'yo, kailangan mong isigaw na unclean. May maruming babae. Umiiwas kayo. Kasi alam mo, kapag hindi mo ginawa yun, pwede kang batuhin that moment. Kasi alam mo, yung sakit dati, highly contagious. Alam niyo yung kasagsagan ng COVID dati? No, yung naalala ko yung sa Porac yung nabalita na mayroong nag-positive doon. Yung first time in history sa Pampanga, sa Porac, yung ginawa ng mga kabarangay niya, Diyos ko, talakad na lang, sebatan din baledang yero. Dobro rin palwala na rin, pamilyang natsuka rin. Kasi alam mo, yung COVID that moment, highly contagious. Kahit pamilya mo, hindi mo pwedeng makausap. Ganon din yung senaryo ng babaeng to. Imagine that scenario, 12 years. Hindi mo makausap yung pamilya mo. Alam mo yung torture dito, hindi naman yung sakit niya. Yung torture dito, yung wala kang kasama. Okay pa yung, alam mo, yun nung na-hospital ako, okay pa yung nararamdaman mo kapag kasama mo yung pamilya mo eh. Okay ka pa eh. Pero itang wala kang kasama, itang nga lang magbantay kay kaking hospitalan, lang kasakit eh. May bugang mga, Lord, ikaw mo talagang kailangan ko.
Minsan, imagine that scenario, yung babaeng to, kapag may dumadating na kailangan mong gulisak, Diyos ko, marinat na kapin, putang ating palumapit kaya ka, marinat. Ganun na yung scenario mo, pagsisigawan mo pa. Ano kayang standing yun, no? Kung nasa sitwasyon ka ng babaeng to, anong gagawin mo? Alam mo, ito yung maganda kay Lord, no? Dito sa senaryo na wala na siyang pag-asa. Siguro desperate na siya. And thanks be to God, meron siya narinig about kay Jesus. Kaya importante dito na may narinig mo yung about kay Jesus eh. Sabi niya sa verse 27, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Narinig niya when she heard about Jesus. Kasi naniniwala ko, kung yung narinig niya dito is batas, yung bawal siyang lumapit, hindi siya lalapit doon. And thanks be to God, yung naririnig niya, si Jesus. Kaya importante dito yung naririnig mo eh. Ano ba yung naririnig mo? Yung kaya mong gawin o yung ginawa ng Diyos para sa'yo? Kasi kung magpo-focus ka sa kaya mong gawin, yung babaeng to hindi lalapit. Kasi alam niyang bawal yun eh. Yung mahahawakan niya, magiging marumi. Bakit siya lalapit doon? Pero alam mo, dahil nakafocus siya kay Jesus Christ, naririnig niya yung about kay Jesus Christ. No? Nakalapit siya ng mayalaya. Hindi siya conscious sa kaya niyang gawin. Conscious siya sa kayang gawin ng Diyos para sa kanya. Kaya nga sabi nung kanta, no, sabi niya dito, kakantahin ko ulit, no? Sabi niya, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Yung alam mo, yung nakapaligid sa'yo, magdidim kapag yung biyaya ng Diyos, nakafocus ka doon. Parang parang ganito lang sa cellphone. Kung ito yung grace, nakafocus ka dito, kapag tinry mong i-focus yung sarili mo, nagiging blurred yung sa kabila. Pero try mong i-focus yung nasa labas, magiging blurred ito. Kaya minsan si Lord, nakaburing mag-focus kitang panandaman mo. Totoo, hindi naman sinabi ni Lord na mag-deny ka eh. I-deny mo yung nararanasan mo eh. Hindi naman sinabi ni Lord na i-encourage mo yung sarili mo na wala kang nararamdaman kahit meron. Hindi naman sinabi ng Diyos yun eh. Yung sinabi niya, huwag kang mag-focus sa nararamdaman mo. Mag-focus ka sa sinabi ng Diyos sa'yo. Na He became poor that you might be rich. Sabi ng Bible, no, by His stripes you are healed. Hindi siya nakadepende sa kaya mong gawin. Kaya nga sabi niya, when she heard about Jesus, she came up behind Him in the crowd and touched His cloak. Because she thought, if I just touch His clothes, I will be healed. Merong dalawang senaryo dito sa kwentong ito. Yung, kung meron akong points dito, sasabihin ko kung paano gumaling yung mga tao. Isa siguro sa mga sasabihin ko, point number 1, para gumaling ka, kailangan mong mahawakan si Jesus. Point number 2, kailangan kang hawakan ni Jesus. Kasi ganyan eh. Alam mo yung yung isang bata na 12 years, yung kay Jairus, at yung babaeng to na 12 years nang dumudugo, parehong gumaling yan eh. Hindi ko na papasahin, no? No. Para sa end ng story yan, parehong gumaling yung dalawa. Yung iisipin mo kung naghanap ka ng kagalingan para gumaling ka, ito yung sasabihin mo eh. Yung iba, yung gusto ni Jairus, hawakan ni Lord yung anak niya, yung isa naman, siya yung hawak kay Lord. Kung iisipin mo kung magbibigay ng requirements si Lord dyan, no, iisipin mo yung dalawang to, pero balo mo, pagburi na kang pagpalaan Lord, pagburi na kang pagalingan Lord, may requirements. Kung anong iniisip mo sa Kanya, kaya niyang abutin. Kasi yung centurion, ginawa niya to eh. Lord, sabihan mo, galing yun. Hindi mo kailangan pumunta, Lord, sabihin mo lang, gagaling siya. Balo mo, kahit anong iniisip mo kay Lord, kaya niyang abutin. Kung iniisip mo, si Lord hindi ka mapapagaling, nakapinggaling. Kung iniisip mo, si Lord hindi ka kayang i-promote, hindi ka mapopromote. Kung iniisip mo, si Lord hindi ka kayang pagpalain, hindi ka na mapapagpala. Kasi alam mo, nung hanggang ngeni, may pa rin yung pagtiwalan ni Lord kimbiemo. Hala na kang pwedeng pagtiwalan kimbiemo.
Kung hanggang ngayon hindi ka pa na-satisfy sa ginawa niya para sa'yo, hala nang makakapag-satisfy kaya ko. Sige, umisip ka ng bagay. No? Umisip ka ng bagay na nasa kamay mo, na yung pinagpipray mo, yung pinaka-heart's desire mo. Isipin mo na nakuha mo na. Isipin mo rin na kapag nakuha mo yon, magiging ka bang masaya? Try mo lang. Kahit isipin mo ngayon, hindi ka magiging masaya. Kasi alam mo, merong nilagay na vacuum at space si Lord sa puso mo na siya lang yung makakapagpuno. Hindi yan mapupunaan ng mga longings mo or mga accomplishment mo. Si Lord lang yung makakapagpuno niyan. Si Lord mo talaga yung kailangan mo. Amen po. Sabi niya, next verse. Ito yung napakatindi, no? Biro mo, hinawakan niya lang yung laylayan ni Lord. Gumaling siya. What kind of faith is that? Para mangyari to, kailangan may talagang pagtiwala ni Lord Kimbiemo eh. Kasi alam mo, ang daming humahawak kay Jesus Christ, itong babae lang to yung gumaling. Hindi naman ibig sabihin na inahawakan mo si Jesus Christ, gagaling ka, deta mo talagang ating kasalpantayanan king Diyos. Kaya nga sabi niya, immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. She was freed from her suffering. Diyos ko. Imagine that scenario. 12 years kang nakaupo. Wala kang kausap. Tapos bigla kang gumaling. Anong panandaman mo? Diyos ko, amo siguro bala minom ka ng Mountain Dew eh. May pasno eh. May pasno eh. Bala minom ka namang Alfonso eh. Kuya. Alam mo, na-free siya sa kanyang pinagdadaanan. Sabi niya, at once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Eh di ba siksikan yan? Kahit sino makakahawak sa'yo. Eh kaya yung reply ni Peter, ganito eh. Sabi niya, sa next verse, verse 31, you see, sabi ni Peter, you see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you can ask, who touched me? Lord, mo ba kakit? Siksikan kaya na eh. Diyan nino tatalan kaya ka. Hindi mo nakikita kahit sino nakakahawak sa'yo. Lord, tatalan lang ang kaya ka rin, tapos kutang mo nung ninong tinalan. Duh! Sabi niya, but Jesus kept looking around to see who had done it. May release siya kasing power ng Lord eh. Balang mo po tang magtiwala kang ng Lord. Didinanak ang power, Lord. Detang, alatang menikwa ka ni putang magtiwala ka keng Diyos, ne? Mag-start yung mag-work ko. Emo kakarugan na mawawalang kabuluhan pa magtiwala mo keng Diyos. Kasi sabi ng David, ala ko pang ikit na reta magtiwala keng Diyos. May nga paboren lo. Ala po. Diyan ako ala po. Even kitang years kung magtiwala keng Diyos, ala pang ikit na one time keng PME. May nga paboren kami. Ala po. O na minsan dadal lang kami trial, sampo pang na minsan may balo nung ninong lapitan, pero balo mo. Datang kakitang point, realize mo yan na nakamampeburen Lord eh. Dakal nakaalampasan kembye. Dakal na petunayan ni Lord kaya ka, ngini ka pa ba sumuko? Ngini may pawari pagduda ni Lord kembye mo. Nung one time nung nag-aaral ako, meron ako sinulat eh. One time meron ako talagang yung hindi ko talaga kaya, sinulat ko Lord. Nung nakapasa ako sa exam bago ako mag-graduate, Lord, salamat. Nag-graduate ako dahil sa biyaya mo. Nung dumaan ako ng yung parang nanghihina ako, nakakalimutan ko. Binalikan ko yung notes ko. Wapin na Lord na eh. Kaya ang pinaka-tragic moments na nimbiya ko, muna ako manlikwan, ngayon ko pawari magmukmuk. Ngayon ko pawari maglungkulong ko. Kitang after all na nitang giwa mo para ka na ako, Lord. Talakad ko. Kaya nga si Martin Luther, sino nakakakilala kay Martin Luther? Nung tumiwalag siya sa mga kasama niya, napakaraming batikos yung naranasan niya. Yung anong pinaniniwalaan mo kay Lord, ganyan. Tapos napunta siya sa punto na yung parang ang lungkot-lungkot niya, yung parang gusto niyang ipaglaban si Lord pero hindi niya magawa. Dumating siya sa puntong hindi na siya makakain, nasa kwarto na lang siya, magmukmuk yun. And one time, yung asawa niya, wala na siyang, hindi na alam yung gagawin niya. Bibigyan siya ng pagkain, hindi siya kakain.
Tapos yung binigyan siya ng ano ni Lord, yung asawa ni Martin Luther, no? Magdalayang pamanganit ang asawa ng Martin Luther. Makakaya. Alam mo yung pangpatay na itim, no? Nakaganon siya. Megta kay Martin Luther, bahing asawa ko, makapangmete, yan na. Tapos sabi, ba't makapangmete ka ng anong Martin Luther? Sinabi ng asawa ng, mete yung Diyos ng Martin Luther, ana. Natanggap Martin Luther, nang mete yung Diyos ko, ana. Mete yung Diyos ko, ana. Karnya may katalakad. Balo mo, mabiyay yung Diyos mo. Makatalakad ko. Bless ka. Sana man ma-realize mo na pinagpala ko. Minsan kasi kahit pinagpala ka ng Diyos, nung ngayon ka man makukit ang sitwasyon, wala mo rin. Yung babae ngayon ni, diyang may galing niya, nung dinesisyon na kimbiyan ng katsuya, kaya sulok alayang kwenta itang kagalingan. Kailangan ng talakad. Kasi mahirap sa atin, kinikling natin, highly favored tayo, blessed tayo, deeply loved tayo. Pero ito naman tatalakaran. Kabudla mo asbuk. Asbukan tala mo madalas. Kung pinaniniwalaan mong highly favored ka, tumayo ka. Mo kailangan ibaba mo yung sarili mo. Talakad ko. Diyan nga kang pero, talakad ko. Minsan kasi alaw ng Lord itang sitwasyon na, katatalakad kitang base kitang sitwasyon mo, talakad ka kitang sinabi ng Kristo na bless ko. Sabi niya dito, you see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you can ask, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Tinignan ng Diyos kung sino yung humawak. Next verse, 33. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Naranasan niya, gumaling siya. Ano kayang may experience mo? Gumaling siya. Kaso yung naalala niya, nung gumaling siya, bawal palang humawak. Bawal palang nandito sa maraming crowd. Kaya siya natakot. Kaso nung babatuhin siya, gumaling na siya. Nang may galing na alanong kakayahan na rin taong barong gande. Datang kakitang puntong, potang pagtiwalan mo yung Diyos kembiyay mo, alang pwedeng barong gake ko. Kasi magaling ka, pinagpala na ka ng Diyos. Kaya nga sa mga estudyante, yung sinasabi ko nung virtual yung sinasabi, yung sa mga estudyante kasi, no, minsan madali kasing mangopya eh. Madaling mangopya. Naranasan ko yun. Madali lang. Pero alam mo, hindi mo makikita na binigyan ka rin ng talino ng Diyos. Hindi mo makikita kapag nangungopya ka. Hindi mo makikita. Kapag nagdudwell ka na sa kung sino yung iniisip mong mauutangan mo, hindi mo makikita na pinagpala ka rin ng Diyos. Kapag nagdwell ka, karetang iniisip mo na kaya kang tulungan, hindi mo makikita na yung tulong mo nanggagaling sa Diyos. Hindi mo makikita. Kaya yung importante dito, makita mo kung sino yung source mo. Kaya nga sabi niya dito, then the woman knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Yung pamagtiwala mo kay Diyos, may walang kabuluhan. Sinasabi ko sa inyo, even sa mga nanonood online, itang pamagtiwala mo kay Diyos, diyan nga lang maniwala kayo may walang kabuluhan. Tutula rin pangako ng Lord kaya katamo. Doktor na ngayon nagsasabi, no, katulad daw ng katawan, nagkakasakit yan. Alam mo, napakadaling itago ng mental struggle sa mga ngiti natin. No? Sabi nga ng mga doktor, katulad ng katawan, nagkakasakit yan. Yung puso, nagkakasakit yan. Yung baga, nagkakasakit yan. Pero alam mo, yung pag-iisip natin, nagkakasakit din minsan. Pero alam mo, gusto ni Lord, mapalaya ka, hindi lamang sa physical mong nararamdaman, kundi sa takot na kumukonsumo ng oras mo. Sa takot na akala mo nag-iisa ka. Gusto ni Lord na mapalaya ka dun eh. Kasi alam mo, yung babaeng to, hindi lang gusto ni Lord na mapalaya siya sa nararamdaman niya. Mapalaya din siya na hindi niya maisip na nag-iisa siya. Kasi alam mo, yung takot na bumibihag sa kanya, hindi yung nararamdaman niya. Kundi yung iniisip niyang wala na siyang kasama. Kaya nga sabi niya sa babae, go in peace.
and be freed from your suffering. Makuna ka, Ken. Marami sa atin na pinalaya tayo ng Diyos pero nandun pa rin tayo. Ayaw nating umalis. Kaya hindi natin maranasan eh. Sinabi ng Lord sa'yo, bless ka, pero hindi mo naman tinatayuan. Sinabi ng Diyos sa'yo, magaling ka, pero hindi mo pinaniniwalaan. Mas believe ka pa rin kayong tao. Mas believe ka pa rin kita. Sinabi na yung doktor kaya ka. Sana datang ka kitang puntong mas believe ka kang Lord. Mas believe ka kitang gewa na para kaya ka. Amen po ba? Pwede tayo bang palakpakan ni Lord? Amen. Sabi niya po dito sa verse 35, napakaganda ng message na to, no? Napakaganda ng message na within 12 years na pagaling yung babae. Kung hindi ikaw si Jairus. Tama. Nasaan na ba si Jairus? Di ba siya yung topic natin dito? Kung babalikan natin yung istorya, si Jairus, meron siyang emergency, kailangan pagalingan ni Lord. Tapos biglang nag-stop eh. Nanghahawi siya ng tao. Tapos biglang siningit yung babaeng ninikempilo. Ala ka mang number eh, nananukakin. Ako minunay, ako may nabit kang Lord. Diyos ko, nano kayang gawan mo? Itang pag-pray mong kagalingan, ining babaeng ini, ikwanan eh. Ikang mamalagwa, may paikwa. Nano kayang gawan mo? Alam mo, minsan, hindi naman tayo yung babaeng to eh. Minsan, alam mo, tayo si Jairus. Yung tinitignan natin yung mga accomplishment ng mga ka-churchmate natin. Tinitignan natin yung mga accomplishment ng mga kasama natin. Hindi natin nakikita yung ginawa ng Diyos para sa atin. Nakapokus tayo sa pinagaling siya ni Lord eh. Kung nagdepende ka sa kung bakit siya pinagaling, ganito yung maiisip mo eh. Nano kayang gawa na ninyo at may galing niya? Ano kayang ginawa ng babaeng to? Bakit siya gumaling? Nag-pray ba siya? Nagbasa ba siya ng Bible? Nag-ayuno ba siya? Yung makikita mo lagi, yung kinu-question mo kung ano yung ginawa niya eh. Kasi possible kung bakit hindi gumagaling yung sa'yo, meron siyang ginawa na hindi mo ginawa. Tama? Ganun yung maiisip mo eh. Pero kung yung iniisip mo na yung nagpagaling sa kanya dahil mahal siya ng Diyos, wala sa performance niya, maiisip mo rin na kung kaya siyang pagalingin ni Lord, kung kaya siyang pagpalain ng Diyos, kaya ka rin pagpalain ng Diyos. Pareho lang kayo ng source. Pareho lang kayo ng source. Nung agyo na yung pagalingan Lord, agyo na ka rin pagalingan Lord. Nung agyo na yung i-bless Lord yung kasiping mo, agyo na ka rin i-bless Lord. Kaya nga yung dati nung nag-dedicate kami ng bahay ni Pastor Jan, no? Minsan iniisip, sabihan kayo ni Pastor Jan, Pastor ako, hanggang worker, dinedicate tano rin baliwot. Ita mo atay tayo, dedikitin balita mo, hanggang inimano patapa ako. Ba, alam mo, kung magdedepende ka sa kayang gawin ng mga ka-churchmate mo, makikita mo kung nag-abroad yan, nakapatayo ng bahay, isipan mo mag-abroad na ka naman eh. Tama, nung mag-reels yan, isipan mo mag-reels na ka naman eh. Tama, pero kung yung iniisip mo, yung nag-bless sa kanya, si Lord, metong kayo mo source. Nung agyo na yung pagpalan, Lord, may kapatalakad yung bali, pagulis mo na yung kaya. Pagulis mo na eh. Kasi meto nga ebidensya, nakikilos siya yung Lord. Akit mo king kaya be mo king church eh. Nung agyo na yung pagpalan, Lord, agyo na ka rin pagpalan, Lord. Amen. O nang aliwa eh. Bayo malan ni pastora na. Kingwano naman rin kaya na. Ita mo maralas kayo ring leader tami, talaburing mabibless. Kasi alam mo, napakadali yung makilungkot ka sa mga namatayan. No, napakadali yun eh. Halimbawa, malungkot sila, namatayan sila, madaling yung maglungkot-lungkutan, yung makilungkot. Pero madali yun eh. Pero yung makisaya, minsan, kahit ka-churchmate mo, ito yung tututa mo Kenny. Yung makisaya ka, kahit ka-churchmate mo, minsan ang hirap gawin eh. Ay, pegpala na ka Lord na bayo sa akin ha. O nang ka, bisikleta mo may papundar. Yung iisipin mo, makisaya ako kaya ka bro mo, pero yung deep inside tang, Lord, may serve ko kaya binyay may oras mi kaya kanya eh. Pero alam mo, yung good things dito, si Lord, alam niya yung mga sitwasyon mo sa buhay. Alang lingid ng Lord. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung problema mo. Alam niya yung kinakaharap mo ngayon. Alam niya yung sitwasyon mo. Halayang baloy, Lord, kimbiye mo. Ika mo yung makabalo kan Lord.
Hikamin mo balo na Lord magkerya ko. At niya pa, magmasabalya pala yung ginukya ko. Na minsan na itabalo. Amen. Alam mo yung naranasan ni Jairus dito, nasan ba si Jairus? Si Jairus nandun lang. Tinitingnan na, pinagpapala siya. Nano kayang gawan mo, kakit mo yung kagalingan, hindi ka mamalagwa kayo, may paikwa. Nung ako'y Jairus, makantinig sabihan ko Diyos ko naman, mamalagwa ko 50-15 ka na ako ikaw. Lord, 12 years yan daraya yan 12 minutes mo may apapaninaya. Mamalagwa kami Lord Alam mo, pwede mong sabihin na ganun. Tama. Lord, papaninayan may mamalagwa kami Pero balo mo, Jairus, aliya makanto. At suya ka rin. Kapag higit ng pinagpapalaya ng Lord itang kay, at suya mo ka rin. Meron akong kilala, baka meron din kayong kakilala. Putang ina ikaw yung burina ka ng Lord, mama ko kin church. Magin ng ATS, wala kin Diyos. Pero iba niya Jairus. Iba niyo si Jairus. Kapag hindi niya nakuha yung gusto niya, nandun lang siya. Ito yung gustong gawin, maiparanas ng Diyos sa atin. Yung makita mo na yung importansya mo nasa Kanya. Alam mo, ito yung naranasan ni Jairus. Ito yung pinakamahirap na naranasan niya. Di ba tinitingnan niya, pinagpapala na yung babae. Ito pa yung pinakamasakit. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Sabi nila, your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Alam mo, minsan meron din bubulong sa'yo. Mo na guguluhan ni Lord. Huwag mo nang guluhin si Lord. Huwag ka nang mag-praise kay Lord. Patay na Wala nang mangyayari. Huwag ka nang mag-attend sa church na yan. Wala na rin. Wala nang mapapala yung Diyos mo. Patay na yung bata Alam mo, kung ako'y nasa punto ni Jairus, madaling paniwalaan yung mga taong nagsabi sa akin na, kung nadadalay Lord, okay na kanini. Mete na Alan, diyang dalaki pawari Lord ka rin, mete Ala nang kwenta itang di dalaki Lord, ala nang kwenta itang paksabiyang kepay Lord. Alam mo, minsan darating ka sa punto, katulad ni Jairus, meron din sasabi sa'yo na, mo na abalahanan ni Lord. Nakamag-pray kang Lord, nakamag-attend kin church. Pero anong sinabi ng Lord kang Jairus? Sabi niya, verse 36, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Alam mo, kapag pumunta ka sa senaryong ganito, alalahanan mo lang si Jairus. Meron din siyang dalawang option. Either paniwalaan niya yung sinabi ng tao na wala ng tsansa, or paniwalaan mo yung sinabi ni Lord na huwag kang matakot. Meron ka lang dalawang option. Pero alam mo, kung ako'y nasa katuyuan ni Jairus, madali kasing paniwalaan itang kakakit mo Madaling paniwalaan kapag wala ka talagang pera, paniniwalaan mong wala kang pera. Kapag meron kang nararamdaman, paniwalaan mong may sakit ka. Kasi alam mo, yung sinabi ni Lord, hindi mo pa nakikita. Pero alam mo, gusto ni Lord, sabi niya, don't be afraid. Just believe. Nung ako'y Jairus, okay na kanita Kasi inisipan ko, nung niyang 50-50, lalangagawa rin tao, ngayon pa kayang 0% yun. Nung kanita, lalang kakayahan rin tao, nga pagaling din anak ko, ngayon pa kayang meten Pwede nakasumuko Pero sabi nung next verse, sabi niya, verse 37, he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. Sagli po na, singap ko mo. May gisan ko When they came, ito yung napaka nakakalungkot na story kung na-imagine niyo yung senaryo. Di ba dati, nagmamadali si Jairus, siya yung nanghahawi kay Lord, siya yung naglilid ng way Si Lord sumusunod sa kanya. Pero alam mo, dumating siya sa puntong nandun na lang siya At this point, siya na yung sumusunod kay Lord. O yun yung burinang malyaring Lord kaya Aliway Lord yung patukyan mo Ikantuki kitang gawa ng Lord para kaya ko. Kasi manwala ko, sino naniniwala dito? Kahit nung pagpunta pa lang ni Jairus dun sa bangka, kayang pagalingin ni Lord yung anak niya. Sino naniniwala doon? Kahit hindi sila maglakad, kayang pagalingin ni Lord yun. Sino naniniwala doon? Tama.
Pero alam mo, inaalaw ni Lord na makita mo na wala nang tsansa talaga. Inaalaw ni Lord na pumunta ka dun sa 0% para makita mo yung ginawa ng tao, yung pinagbibiliban mong hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos para sa'yo. In instant. Agyo ng gawan, Lord, kaya kaitang idag yung gawan ng tao. Lord, kasi lalako ni Jairus kitang senaryong magbilib ya karetang magagaling na doktor. Dakala magagaling a doktor kim panahon no. Pero Lord, nakaburing magdepende ka rin. Nakaburing magdepende ka rin pera mo. Kasi ita mo, putang atin tamong lele. Baloy, meron tayong tipon. Ano ba yung Tagalog no? Yung ipon, no? Meron tayong tipon. Nakadepende tayo dun eh. Yung iniisip mo kapag nagkasakit ka, meron kang naitabi. Pero Lord, minsan, inaalaw niya, kapag napunta ka sa senaryo, hindi mo magagamit yung ipon mo. Walang kinalaman yun. Buri na kasing Lord, yung ngakit mo, iyang source mo. Amen. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Nung pagpunta nila sa bahay ni Jairus, no, ang dami nang umiiyak. Kung mapapansin mo, yung sasakyan ng Velasquez, nandun na. Makatarpulin na itang anak, may tele eh. Dakal na mangaga. Kaya yung sabi ni Jesus, tignan mo, verse 39, sabi niya, He went in and said to them, while all this commotion and wailing, the child is not dead, but asleep. Ano yung response ng mga tao? Verse 40, but they laughed at him. Pinagtawanan siya, di ba? Napakapangit ng senaryo dito kung iisipin mo. Di ba, umiiyak sila pagdating niya eh. Ada mga gana lang. Metene, ada. Yung sinabi ng Lord na, man mete, yan. Bigla lang may ili. Abnormal lahat rin. Hindi mo kinisip mo. Pero mga meten. Tapos, ada. Pwede may ikata direct. Puta gamitan din ako kay social media. Puta mag-viral tamo. But they laughed at him after he put them all out. He took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Alam mo, hindi na nababanggit dito si Jairus. Wala nang portion dito si Jairus eh. Tama. Napapansin niyo yung dyan? Yung picture? Patay na yung bata eh. Tama. Tapos nandyan si Lord. Ano kaya ang pakiramdam ni Jairus dito? Kung ako'y nasa senaryo dito, sabihan ko kan Lord, Lord, ang tagal mo kasi eh, Lord eh. Nakangkalwat eh, Lord eh. Nga sanang inabit ka Lord eh. Nakamig-stay kitang babae nga ito eh. Pwede na man maninaiti eh, Lord eh. Alam mo, pwede mo sabihin kay Lord yan eh. Lord, tignan mo yung anak ko. Ala, Lord eh. Nung nandin sana, Lord, na 50-50, pwede pang galing, Lord, ngayon yala, no? Pero Lord, dadala na kakitang senaryo, wala na ka talagang pwedeng pagtiwalan, no, iya mo. Kaya nga sabi niya, after he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Last verse, sabi niya sa verse 41, he took her by hand and said to her, Talita kum, little girl, which means little girl, I say to you, get up. Pansinin niyo yung he took her by hand. Bakit kailangan ni Lord hawakan pa yung bata? Sino naniniwala dito? Kahit hindi niya hawakan, gagaling yun. Kahit nung nasa labas pa lang siya, kayang pagalingan ni Lord eh. Tama. Pero alam mo, hinawakan ni Lord kasi dahil ito yung paniniwala ni Jairus. Hindi yung paniniwala na kan Lord, balo mo, Lord, agyo na kang ngabutan kitang pamamanwala mo kayo. Nung Lord, panwalan mong galing ka, agyo na kang pagalingan, Lord, instant. Kasi man, wala ako kayo dun sa dalawang kwento, kung nagbibigay ako ng requirements para gumaling siya, yung iisipin ko dapat para gumaling itong batang to, dapat yung gawin niya, siya yung humawak kay Lord eh. Tama, dun gumaling yung babae eh. Pero, paano niya hahawakan? Patay siya. Di-disqualify siya.
Yung good things kang Lord, putang burina kang pagalingan, mamya requirements kaya ko. Sana akit mo, Lord, dalayang requirements, salayang makabang list na gawan mo para ating niyang gawan para kaya ko, kalugurana kan Lord. Sabi niya, immediately, the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this day, we're completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Ang ganda ng ginawa ng Diyos dito. Hindi niya inalaw na yung mga tumawa kanina, makita nila yung senaryong to. Kung ako si Jesus, di ba pinasara niya yung mga pinto? Ako siguro pabubuksan ko. Oh, Jairus, bukla mo nung retang pasbol. Nino retang mailinan din eh. Ita, mailiyit eh. Ita, mailiyitan lang din eh. Oh, ikit mo na, ginaling niya. Ano nga ako, Lord? Levin mo, ikit mo, ginaling niya. Ginaling niya, oh. Ako naman mailingin eh. Buti na mo, Lord, eh, makanyan le. Balo mo, Lord, eh, aparatot. Pero alam mo kung nasa panahon natin to, viral to ngayon. Kahit anong platform ng social media, nandito siguro yun eh. Pero alam mo yun, alaw ni Lord, bakit ta magtiwala ka, liwa kitang agyumong gahon, magtiwala ka kitang gewa na para kaya ko. Pwede po ba tayong tumayo? Amen. Ano man po yung mga kinahaharap nyo ngayon, hindi ko man alam. Possible na dumadaan kayo sa sitwasyon na parang blanco na or dead end na. Pero ito yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Patay sa mata ng tao, pero buhay sa mata ng Diyos. Ninuwaring panawalan mo, itang sinabi na yung tao, itang sinabi na yung Diyos kaya ko. Meron ka lang dalawang option. Either paniwalaan mo yung sinabi ng tao. Alam mo, mas kapani-paniwala minsan yung sinabi ng tao. Alam ko yun. Kasi yung mga sinasabi ng tao, minsan nakikita mo. Yung sinabi ng Diyos sa'yo, minsan hindi mo pa nakikita. Pero alam mo, itang pamagtiwala mo kay Diyos ay may walang kabuluhan. Lord, akit mo rin na agyo na kang pagpalan, no string attached. Kaya mga kailangan requirements si Lord para kaya ko. Pwede may bang kita silang gamat mo? Nung makasigurado kang Lord, ligurana ka, at nanula maretang pag-pray mo, to para na lo. Sabi na yung Bible, bayo la palumuwal ken labita mo, balo na nalo. Nanula retang pag-pray mong imposible kang mata na yung tao. Sasabihan ko kaya ko, dakala imposible kang agawa na yung tao, pero alam imposible kang Diyos. Pwede may bang pasalamatan ni Lord ngayon eh. Nanula man retang hearts desire mo, nanula man retang pag-pray mo, nanula man retang buri mong pasalamatan kan Lord. Pwede may bang i-acknowledge na rin hanggang naranasan mo ngayon eh. Dahil mo kang biyaya na. Salamat Lord, ngayon nga doon ngayon eh. Pasalamat kami Lord, na ikay tang tatang mi, na ikang magpagaling kaya kami. Liguran mo kami Lord, ketang basis na ketang gewa mi para kaya ko. Kundi dahil sa ginawa mo para sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo Lord, hindi dahil sa mga bagay na nararanasan namin, kundi sa mga bagay na ginawa mo para sa amin. Sapat ang biyaya mo. Sapat yung mga ginawa mo sa cross para sa amin. Ito yung tunay namin dahilan kung bakit nakakatayo kami araw-araw. Nakasandal kami, Lord God, sa pag-asa na sinabi mo para sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Yung tiwala namin nasa sayo, Lord. Marahil ngayong araw nagdududa kami, pero alam mo, Lord, na hindi kami nakadepende sa mga sinabi ng tao. Nakadepende kami ngayon sa sinabi mo na pinagaling mo kami, pinagpala mo kami, minahal mo kami kahit kabilaman ng mga kapalpakan namin at mga kahinaan namin. Salamat Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Yung pinaka-the best na palakpak kay Lord. Amen.